Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabalik nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi sa kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Maligayang kapistahan ng kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ating mga pagbasa ay nagpapaalala ng pagmamahal ng Diyos at ang ating kapistahang ipinagdiriwang ang kabanal-banalang puso ng Panginoon. Kung baga, dapat ipagdiwang at alalahanin ang pagmamahal na ito. Mga kapatid, meron ako naging kaibigang sundalo, frontliner siya kasi sniper siya. Isang beses, rescue operation ang kanilang ginawa at talagang delikado kasi nasa unahan sila hanggang makuha niya yung bata na kailangang iligtas. Natural, tuwang-tuwa ang mga magulang sa sundalong ito. At nakakatuwa yung sundalong ito, napaka mababa ang loob, meron pa siyang picture na kasama ang bata, nandun yung kanyang baril na para sa sniper. Iisa lang ang kanyang sinambit sa mga magulang. Alam niyo po, Mrs., Kuya, sabi niya, kami pong mga sundalo, buwis buhay ang aming trabaho. Pero sana, aalagaan ninyo yung inyong anak. Sana yung pinagbubuwisan namin ng buhay, bibigyan ninyo ng pagpapahalaga. Mga kapatid, upo, walang duda, ang poong Nazareno nagmamahal lubos-lubusan sa bawat isa sa atin. At ang kanyang puso na nariyan, tumitibok para sa bawat isa sa atin. Pagsasabi na ang Diyos ay tunay ngang pag-ibig. Ang debosyon sa mahal na puso ng ating Panginoong Jesucristo ay nagsimula nung siya ay magpahayag mismo kay Sister Margaret Mary Alacoque sa France. Naging madre, si Sister Margaret, meron siyang mga pinagdaanan na hirap sa buhay. Maaga siyang naulila at alam niyo po yung kanyang naging buhay, trinato daw siya na parang alipin ng kanyang tiyahin. Pero alam niyo po ang kanyang consolation? The Blessed Sacrament. Yung pananalangin niya sa banal na sakramento. Na bandang huli, sa edad na 22, pumasok siya sa visitation order ng mga madre. Ayaw man siyang tanggapin at ayaw ng mga kamag-anak na siya'y magmadre, pumasok siya. At noong 1673, nagpakita unang-una ang Panginoong Hesukristo
na nagsasabi na magbigay ng pagpaparangal sa kanyang kabanal-banalang puso sa pamagitan ng First Friday Devotion. Kaya po, 1673, tapos 18 months pa ang sumunod, madalas magpakita ang Panginoong Hesukristo. Kung si Sister Margaret Mary, ay naging mahirap yung kanyang karanasan, pero naging consolation niya ang ating Panginoong Hesukristo, sigurado ko, ganun din ang bawat isa na nandito. Amen? God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Ako man po ay deboto ng Poong Nazareno at mahal na puso ng ating Panginoong Hesukristo. 4 years po ako na out of school youth. Imposible po na makapasok pa ako noon sa seminaryo. Pero may imposible ba sa Diyos? Kaya po, kapag inaalala natin ang mga pagpapala ng Diyos sa atin, tayo ngayon, kaya na ang buhay, malaki na, pero sa ating unang pagbasa, ipinapaalala dito sa aklat ni Propeta Oseas na ang Panginoon ay tulad ng isang magulang. Nag-alaga sa atin nung tayo ay baby pa. Di pa natin kaya ang buhay. Noong bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya, ngunit hindi niya alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko upang sila'y mapakain. Dagdagan pa natin, nung tayo ay may sakit, unang-una, may lagnat, ano ang ginagawa ng ating magulang? Hindi sila matutulog. Laging mataas pa ba yung lagnat ni baby? Yung dalawa, magulang natin, nanay, tatay, naku, hindi yan matutulog habang ang baby ay hindi pa tulog. At kapag tayo umuha, hala, nandiyan kagad, baka nagugutom o baka basa yung lampin. Magulang na nagmamahal, paano pa kaya ang Diyos na nag-alay ng kanyang sariling anak upang ibigay sa atin ang balita ng kaligtasan? Kaya mga kapatid, opo, tunay nga po na ito ay pagdiriwang ng pagmamahal ng Diyos, ang puso na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Pero ang tanong, kung ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan, pinapahalagahan ba natin ang kanyang pinag-alayan? Ibig sabihin, ang ating sariling buhay. Iniingatan ba natin ang ating sarili laban sa kasalanan o sa mga bisyo na pwedeng magpagupo ng ating katawan? Binibigyan ba natin ng pagpapahalaga ang ating kapwa na sila man ay pinag-alayan din ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang buhay? Ang ating pangalawang pagbasa, opo, sana sa Efeso, pero ang nabasa ay maganda rin sa Roma. Sinasabi, kapag ang isang tao, meron tayong kaibigan, mabuti siya, pag-aalayan ba natin ang buhay? Sabi dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, maaring may mga has sa taong mabuti na ibigay ang kanyang sarili. Pero pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang mamatay ang ating Panginoong Jesucristo noong tayo'y kanyang mga kaaway pa, noong tayo'y makasalanan pa. Totoong-totoo, sinulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Sapagkat noong tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid o sa ating mga best friends. Bagamat
maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So ibig sabihin, nagmamahal ang Diyos, hindi dahil karapat-dapat tayong mahalin, kundi nagmamahal ang Diyos dahil siya ay pagmamahal. Amen? God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon.